Naipit 300 at 60 talampakan sa ilalim ng dagat sa isang nagyeyelong metal na kahon. Nalagay sa panganib ang submersible at tripulante nito. Paubos na ang oxygen at unti-unti nang pumapasok ang matinding lamig. Nahihirapan silang huminga habang dumarami ang carbon dioxide sa masikip na espasyo. Walang takas at walang nakikitang sagip o tulong na dumarating. Ito ang nakakatakot na totoong karanasan na tumagal ng mahigit 30 oras habang ang crew ng submersible ay lumalaban para sa bawat mababaw na paghinga. Ang Johnson Sea Link ay hindi basta-bastang submersible. Ito ay isang makabagong sasakyang dagat, isang kamanghamanghang teknolohiya na dinisenyo para tuklasin ang kailaliman ng dagat. Ang pagsisid ngayon ay inaasahang mabilis at simple lang. 1 oras lang ng trabaho sa medyo mababaw na tubig. Sisisid ang crew sa lumubog na Navy destroyer sa baybayin ng Key West, Florida, na sinadyang palubugin para gawing artipisyal na bahura. Pagdating nila doon, ang misyon ay hanapin ang isang bitag ng isda sa ilalim ng dagat, kunin ito, at pagkatapos ay bumalik sa ibabaw. Sa timon ay si Archibald Jacob Menzies, isang kalmado at mahinahong piloto na may higit sa 100 pagsisid sa kanyang karanasan, at kasama niya si biologong pandagat Robert Mick. Magkasama silang nakaupo sa harapang kompartimento ng submersible, isang 5 talampakang acrylic na bula, dinisenyo para sa pagmamasid at pagmamapa ng karagatan. Ang kompartimentong ito ay may panoramic view ng ilalim ng dagat at insulated para mapanatili ang mainit na temperatura sa mahabang pagsisid. Sa likurang kompartimento ay naroon sina veteranong maninisid Edwin Clayton Link at eksperto Albert Smokey Stover. Ang bahaging ito ng submarino ay gawa sa aluminyo at para sa lockout diving, kaya maaaring mag-adjust sa presyon at makalabas ang mga maninisid para magtrabaho sa ilalim ng tubig. Ngunit hindi tulad ng acrylic bubble, ang aluminum hull ay halos walang insulation kaya mas malamig sa likurang bahagi habang lumalalim ang submarino. Ang nag-uugnay lang sa 2 kompartamento ay maliit na bintana at intercom para sa komunikasyon. Sina Stover at Link ay naka-shorts at t-shirt lang. Iniisip na hindi nila kailangan ng mas makapal na damit dahil hindi naman sila lalabas ng submarino sa maikling pagsisid. Gayunpaman, binalaan sila ni Mick na magiging malamig doon sa ilalim, pero hindi sila nag-react. Hindi nila namamalayan na ang matinding lamig ay magiging mahalagang bahagi ng kanilang laban para mabuhay. Sa deck ng surface support vessel, nagtipon ang grupo para panoorin ang paglulunsad ng minisub. Kasama nila si Edwin Link, ama ng batang Link at nagdisenyo ng submersible. Habang naghahanda silang sumisid, isang training pilot ang gumagawa ng pre-launch checks. Habang ini-inspeksyon niya, napansin niyang hindi gumagana ang carbon monoxide. 2 scrubber sa piloto cabin. Pero hindi ito naipaalam kay Menzies hanggang sa nakaupo na siya sa loob ng acrylic bubble, handa nang simulan ang pagsisid. Ginagamit ng scrubber ang Bareline na kemikal sa lata para sumipsip ng carbon dioxide at gawing ligtas itong hingahin. Kung wala ito, pwedeng tumaas ang carbon monoxide. 2 sa delikadong antas at masakal ang mga tripulante. Kampante si Menzies, na may mahigit 100 pagsisid sa daloy ng hangin at backup scrubber fan na magpapanatiling malinis ng hangin. Nagpasya siyang magpatuloy kahit na walang paraan para masuri ang antas ng carbon monoxide. 2 sa kompartimento ng piloto. 8:36 ng umaga, nagsimulang bumaba ng mabagal ang Sea Link. Kalmado pero mapanlin lang ang tubig sa Key West at maayos namang bumababa ang submersible. Sa ilang minuto, narating nila ang 300 at 40 talampakang lalim. Mahina ang visibility sa ilalim dahil malabo ang tubig at madilim ang ilaw, kaya mahirap makakita. Noong 4 na NOU, nakita na nila ang kadena ng angkla ng nasirang barko. Habang lumalapit ang sub sa nawasak na destroyer, nakita nila ang bitag ng isda sa labi ng barkong pandigma. Ginamit nila ang robotic arm ng sub para kunin ang bitag, pero habang umaalis sila sa barko, nasabit ang sub sa bakal na kable. Sa una, hindi agad napansin ng mga tauhan kung ano ang nangyari. Sinubukan ni Menzies na umabante ngunit hindi ito gumalaw. Naipit ang sub na sabit sa mga kable ng lumang destroyer. Kahit anong pilit, hindi kayang palayain ng 6 na maliliit na electric motor mula sa pagkakasabit sa mga guho. 5:53 ng umaga, inalerto ng crew ang support vessel na sila ay naipit at agad na nagpadala ng distress call pagkatapos nito. Iniulat nila na kahit naipit sila, wala silang panganib.
Base sa kalkulasyon nila, may 42 oras pang hangin sa kompartimento ng piloto at 61 oras naman sa kabina ng diver. 5 oras pagkatapos, isang Navy barko mula Key West ang ipinadala para tumulong, kaya naging kumpiyansa ang 4 na naipit na lalaki na sila ay maliligtas. Hindi nila alam na hindi pabor sa kanila ang oras. Ang kalkulasyon ng hangin ng tripulante ay inaakalang normal ang scrubber sa karaniwang temperatura, pero habang lumalamig, nagiging delikado at sobra ang kanilang tansya. Pinagdedebatehan nila sa intercom kung susubukan ni Link at Stover ang lockout dive para manumanong palayain ang Sea Link mula sa guho. Malaki ang panganib ng pagsisid sa 360 talampakan. Sa ganong lalim, maaaring magdulot ng pagkalito at bagal ng galaw ang malalim na pagsisid, kaya nagiging delikado kahit simpleng gawain. Pwedeng magdulot ng hypothermia ang lamig sa ilang minuto at nagpapahirap sa paghinga ang matinding presyon. Parang hiling mo na ring mamatay. Habang tumatagal, bumababa ang temperatura sa likod ng sasakyan hanggang 45 degrees Fahrenheit. Hindi na kasing bilis sumipsip ng carbon monoxide, 2 ang barrel line. Nagsisimula ng lumabas ang mga epekto habang dumarami ang mapanganib na mga gas. Bawat paghinga ay nagiging mabagal na banta, naninigas at namamanhid ang mga kamay ni Stover at Link. Tumitigas ang kanilang mga kalamnan at bawat paghinga ay nagiging mahirap. Hindi lang dahil sa nakalalasong hangin, kundi pati sa lamig na halos hindi na sila makagalaw. Bawat galaw ay napakasakit habang ang lamig ay nagiging kalabang hindi nila kayang labanan. Samantala, binago ng mga tauhan sa ibabaw ang tantiya at ibinaba sa 24 na oras na lang ang natitirang hangin sa submarino. Habang tumatagal silang nakakulong, lalong lumalala ang kanilang sitwasyon. Pagkatapos ng halos 7 oras na pagkakakulong ng submersible, sa wakas ay dumating na ang barkong pang-rescue ng Navy. Nagmadali ang rescue team na marating ang naipit na sub, ngunit natagalan silang matukoy ang eksaktong lokasyon nito. Nahihirapan ang mga diver na makalapit sa Sea Link dahil sa malalakas na agos ng Gulf Stream at mga guho. Ngunit ang lugar ay puno ng magulong bakal at mga debris. Kahit anong pilit nila, hindi talaga nila maabot ang sub. Samantala, sinisikap ni Menzies at Mick na mapanatili ang tamang antas ng carbon monoxide, 2 sa harap ng kompartimento. Dahil sa pangangailangan, nilagyan ng 2 ng kemikal na sumisipsip ng carbon monoxide. 2 ang t-shirt at inilagay ito sa ventilador para makatulong sa sariwang hangin. Pinapayagan ng insulated acrylic bubble ang pansamantalang solusyong ito na gumana. Tumigil na sa paggana ang scrubber sa likod ng sasakyan. Mabilis na tumataas ang carbon monoxide, 2 sa delikadong antas. Lumipat na kami sa oxygen mask para sa paghinga, pero hindi pa rin sapat. Halos hindi na sila makagalaw sa lamig, na parang tinatraidor ng kanilang katawan sa laban para mabuhay. Pumapasok na sila sa unang yugto ng hypercapnia, isang kondisyon kung saan sobra na ang carbon dioxide na naiipon sa dugo. Nagdudulot ito ng sakit ng ulo, pagkahilo, pagkalito, at kalaunan pangingisay. Sa taas, pinapanood ni Link Sr. habang nauubos ang mahalagang oras, alam niyang lalong nagiging desperado ang sitwasyon bawat minuto. Hating gabi, muling sumisid ang mga tagapagligtas at nakalapit ng hanggang 10 talampakan sa submersible, ngunit naharang na naman sila ng magulong mga kable. Samantala, may diver na nagtangkang lumangoy papunta sa Sea Link, pero natalo siya ng malalakas na agos. Nabigo rin ang mga pagsubok gamit ang isa pang maliit na sub dahil sa mga problema sa sonar, bandang 1:00 ng madaling araw. Kinabukasan, matapos ang 16 na oras na pagkakakulong, iniulat ni Menzies sa ibabaw na sina Link at Stover ay nakakaranas ng kumbulsyon. Sobrang tumaas na ang antas ng carbon monoxide. 2 kaya ang mga katawan ni Link at Stover ay nagsisimula ng bumigay. Nawalan sila ng malay at tuluyang natahimik ang kanilang mga tinig. Hindi na muling narinig sa internal na intercom. Pagkalipas ng 20 oras sa ilalim ng tubig, nagpadala ng diving bell mula sa Navy, ngunit nasabit ito sa debris kaya hindi na natuloy ang pagsagip. Habang nababawasan ang pag-asa, dumating ang research vessel na may remote-controlled underwater camera noong hapon. Ito ang lifeline na labis na kailangan ng Sea Link. Nagbigay ang kamera ng malinaw na tanaw sa trap sub sa unang pagkakataon, kaya't nagawa ng mga rescuer na maingat na ibaba ang grappling hook. Gamit ang kamera bilang gabay, nagawa nilang masabit ang sub gamit ang hook at sa isang hila lang. Sa wakas, napalaya ang sasakyan
mula sa wreckage bandang 4:53 ng hapon. Matapos ang 31 oras sa ilalim ng tubig, sa wakas lumutang ang Johnson Sea Link. Hinila agad sina Menzies at Mick sa ligtas na lugar at dinala sa decompression chamber. Nakaligtas sila sa takot dahil pinrotektahan ng insulated na acrylic bubble laban sa lamig. Tahimik sina Link at Stover sa likurang kompartimento. Makikita ang kanilang mga katawan sa maliit na mga bintana ng sub, nakasubsob at hindi gumagalaw. Ang likurang kompartimento ay may pressure pa at aabutin ng ilang oras bago ligtas na ma-depressurize ng walang dagdag na pinsala. Wala nang magawa ang mga tagapagligtas kundi maghintay. Alam nilang patay na ang dalawa. Pagsapit ng umaga ng Hunyo, 19 sa wakas, ay nabuksan ang kompartimento at nakuha ang mga bangkay. Tinukoy na respiratory acidosis, sanhi ng carbon monoxide. 2 poisoning ang dahilan ng pagkamatay. Na-suffocate sila, dahan-dahang na-trap sa malamig na metal ng Sea Link, walang magawa habang alam na di na kayang iligtas si Link Sr. Personal na bangungot ito. Isang amang pinanood ang sariling anak na mamatay sa sasakyang siya ang nagdisenyo. Sa loob ng 2 taon, dinevelop niya ang Cabled Observation and Rescue Device, isang unmanned vehicle na ginawa para iligtas ang mga natrap na submersible at maiwasan ang trahedya. Nagpatuloy ang Sea Link sa trabaho nito sa loob ng mga dekada matapos ang trahedya, nag-explore ng karagatan at nag-ambag sa mga siyentipikong tagumpay. Panoorin ang episode sa susunod. Kung nahanap mong interesante ang video na ito, paki-like at mag-iwan ng komento kung gusto mong suportahan ang channel.